Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi na naman po ng isang kaalaman patungkol sa espiritual na pagpopondo. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang iba't ibang uri ng level ng pondo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito ay nirarapat ko pong panoorin ninyo ang mga previous videos ng channel na ito upang lubusan nyo pong maunawaan at maintindihan ang mga paksang ating tatalakayin sa video na ito. Ngayon, upang lubusan pong maunawaan ay atin pong ipapaliwanag kung ano ang pondo. Ang pondo po ay maaari po nating ihalin tulad sa baterya. Kung ang baterya po ay nagcha-charge at nagdi-discharge po, ganun din po ang pondo. Ang pondo din po ay nagcha-charge at nagdi-discharge. Hindi po ninyo pwedeng hawakan ang kapangyarihan. Okay po? Dahil po ang katotohanan, ang pondo po ay nauubos. Yan po ang katotohanan. Wala pong nagpapaliwanag niyan. Okay po? Ang pondo po ay nauubos. Kaya po lagi po kayong magdasal, magdebosyon upang palaging malakas at full charge o fully charge yung inyong mga pondo. Kaya po hindi porke hindi ka tinatablan o nililisan ka ng bala o hindi pinuputukan ang iyong anting-anting na iyong suot ay aabuso ka na. Ang iba po kasi porke naranasan na ganon, nag-aangas na, nagyayabang na o parang wala na siyang kamatayan. Mali po iyon. Tandaan nyo po, kapag niratrat po kayo ng baril at maraming bala ang parating sa inyong lokasyon, kayo po ay nagdi-discharge ng pondo. Okay po? Depende po yan. Hanggang kailan po maubos ang pondo ninyo. Pag naubos po iyon, meron po kayong kalalagyan. Kaya kung ang iyong kagamitang espiritual ay nililihisan ng bala, hindi pinuputokan o meron kayong kabal, ay huwag nyo pong abusuhin dahil yan po ay nauubos. Dahil po ang kagamitang espiritual ay para lamang po sa kaligtasan. Inuulit ko po, para lamang po sa kaligtasan. Hindi po siya kagamitan upang magyabang ka, upang magangas ka, o magmaliit ka ng iyong kapwa, manghamon ka ng away. Hindi po yan gamit doon. Pag yun po ang inyong kaisipan, yung tipong manglamang ka ng kapwa, o maghanap ka ng away, gulo, yun po ay intentional. Pag intentional na po, ang intensyon ay hindi po gagana. Inuulit ko po, kapag intentional po, ang inyong nasa isipan ay hindi po gagana ang inyong mga anting-anting. Meron po kayong kalalagyan, hindi po kayo poprotektahan ng inyong mga gabay. Tandaan nyo po yan. Kaya po, ang mga kagamitang espiritual ay para lamang po sa hindi inaasahan. Okay? Yung mga hindi inaasahang pangyayari. For defense only. Pag sinabing defense, ikaw ay nagde-depensa lamang. Hindi ikaw yung mismong sanhi ng iyong kamatayan o yung iyong dahilan para ikaw ay tablan ng bala.
Ang pondo po ay nahati sa dalawa. Ito po ay ang pondo ng spiritual o yung inyong pondo sa inyong katawan para makapagpagana ng mga orasyon, makapagpakain ng mga espiritu na nananahan o nakatira sa inyong mga kagamitan. At yung pondo po mismo ng inyong pinapakain o yung pondo mismo ng inyong mga kagamitan. Magkaiba po yan, magkahiwalay po yan. Meron pong sariling pondo ang inyong mga kagamitang espiritual at kayo din po, meron din po kayong sariling pondo. Kaya po may napapansin kayo, may mga nagtetesting dyan ng mga anting-anting. Yung mga sabihin na nating may kabal sa bala o yung hindi tinatablan. Nagtetesting ng 1 putok, 2 putok, 3 putok po. Napapansin nyo pong hindi talaga tinatablan ng bala. Pero hindi porke hindi tinatablan ay aabuso na po. Meron po yung hangganan. Pansinin nyo po, kung meron pong mga anting-anting kayo na ganon, subukan nyo po 3 magasin. Ubusin nyo po yung 3 magasin. Mapapansin nyo po sa ika-4, mabubutas po yan. Sure ball po ako. Ubusin nyo po yung 3 magasin. Sa ika-4 po, ika-4 o ika-5 magasin, mabubutas po yan. Bakit po? Ang protection po ay nauubos po yan. Kapag pinunduhan nyo po yan, pinakain nyo po yung inyong mga anting-anting para po yung cellphone. Yung anting-anting nyo po ay para pong cellphone. Pag sinarge nyo po yan, nafu-full charge din po yan. At pero pag ginamit naman po ninyo, yan po ay nagdi-discharge. Okay po? Kaya hindi porke hindi tinatabla ng bala ay hayahay na o yung nagyayabang na. Kaya lagi nyo pong isipin na ang inyong anting-anting ay para lamang po sa proteksyon. Okay po? Yung proteksyon na ikaw ay makaalis sa pinangyarihan. Okay po? Kung ikaw naman po ay military o police, hindi porke meron kang anting-anting ay ikaw ay sugod na ng sugod. Mali po yun. Okay po? Magko-cover din po kayo dahil po ang anting-anting po ay pang protection lamang po. Okay? Isipin nyo po lagi pang protection lamang po dahil po yan ay nauubos din ang kanyang mga charge o yung sinasabing pondo. Kaya po yung mga sumabak sa testingan ng mga anting-anting na pasado, after nyo pong itesting yan ay kailangan nyo po ulit silang pakainin dahil yan po ay nag-discharge. Okay po? Nag-discharge sila ng pondo. Ito po ay tinatawag na tapon o yung sinasabing panapon o bumabato po. Bumabato kayo ng mga pondo. Ngayon, ang pondo po ay may kanya-kanyang level. Ito ay merong level 1 hanggang level 7 o ika-7 level. Mula ika-unang antas hanggang ika-7 antas ang kapangyarihan ng pondo. Yung pag sinabing kapangyarihan ng pondo, yung charge o yung power ng pondo. Okay po? Kung ihalin tulad po natin sila, balik po tayo sa usapin ng battery. Kung ihalin tulad po natin ang ating pondo sa battery, ito po ay yung mismong voltahe ng battery. Okay? Ihalin tulad natin, example natin, meron pong 5 volts, may 9 volts, 12 volts, may 24 volts, may 42 volts. Okay? May mga ganun-ganun po. Yun din po ay nagre-represent sa ika-unang antas, ikalawang antas hanggang ika-7 antas. Okay po? Mas mataas po ang ika-7 antas kaysa ikalawa, ika-3 antas. May kanya-kanya pong level o antas ang pondo. Kaya po, kilalanin nyo po ang inyong pondo. At aralin nyo po. Naglabas po ako o nag-upload po ako ng video dyan patungkol sa level ng inyong pondo. Kung paano nyo po makakamtan ang ika-7 pondo o ika-7 antas ng pondo. Kaya po, kung inyo pong napapansin, pati po ang orasyon ay may kanya-kanyang level din po.
Okay, may mga orasyon na gumagana lamang sa ika-3 antas ng pondo o yung kapangyarihan ng pondo. Meron namang orasyon na gumagana lamang po sa ika-4 na antas ng pondo. Kung hindi po kayo nakapagpapagana ng mga orasyon, ay tingnan nyo po ang batas ng orasyon. May batas po ang orasyon. Okay po, kung pang mid-level ba yan, kung pang high level ba yan, o kung pang low level, may antas po yan. At depende din po sa orasyon, kasi may mga orasyon din po na sinusuyo o nililigawan din po upang mapagana. Aalamin nyo po yan, hindi po biro ang mag-spiritual. Dahil po sa spiritual ay talagang dadaan po kayo sa butas ng karayom. Kaya manatili po tayong magdasal, kung pwede po ay araw-araw, upang lagi po tayong fully charged, at kung pwede naman po, pakainin nyo po ang inyong mga kagamitang spiritual kahit man lang po 2 beses sa isang linggo. Okay po? Pero kung meron naman po kayong time, kahit 3 times, 4 times sa isang linggo, ayos na po yun. Basta wag po kayong magkakaroon ng isang linggo na hindi nyo po sila napapakain. Tandaan nyo po, ang kagamitang spiritual po ay nauubusan din po ng charge. Pinapakain po yan. O kumbaga sa material ay sinacharge po yan. Para din po yung cellphone. Nauubos din po yan. Okay po? Kung ang cellphone hindi nyo po ginagamit, nababawasan nga ng charge, ganun din po yung inyong kagamitang spiritual. Dahil po yan sa kasabihan ng mga nauna na mga antingero, ay kumbaga merong nagbabantay na espiritu. Ipapaliwanag ko po yan sa mga susunod na videos patungkol sa kapaliwanagan ng espiritu ng mga anting-anting. Pero dito po ay papaliwanag ko lamang po ay ang pondo. Okay po? Dapat po kahit 2 beses sa isang linggo ay pinapakain nyo po ang inyong anting-anting. Okay po? Dahil po ang salita natin o yung mismong aura ng galing sa atin, yun po ang kanilang pagkain o yung kinakain ng espiritong nakatira sa inyong mga kagamitang espiritual o anting-anting. Siyempre po, yung pagpapakain po ng anting-anting o yung mga kagamitan nating espiritual ay nagdedepende po yan sa inyong pondo o yung sa inyong lakas ng pondo o yung level o antas ng inyong pondo. Kung kayo po ay unang antas o 2nd antas po lamang, kapag nagpakain po kayo, dinebosyonan nyo po yung inyong kagamitang spiritual at natapos nyo po yung devotion. Yung devotion po nun na inyong pinakain ay pang 2nd antas lamang po o 1st antas. Kaya po kung nais nyo po yung inyong anting-anting ay malakas, yung kanyang charge o yung kanyang pondo, ay dapat po magpataas po kayo ng inyong antas din, ang inyong level. Tandaan nyo po, depende po yan sa inyong level o yung antas ng inyong pundasyon ng inyong pondo. Kung ikaw ay ika-7 antas na at nagdebosyon ka at nagpakain ka ng anting-anting, yung anting-anting na yun ay magiging ika-7 antas na din po. Okay po? Kaya kung kayo din po ay naghahanap o na nagsasaliksik kayo ng mga anting-anting, mapapansin nyo po mas matatag, mas malakas yung mga matagal na o yung mga sinaunang anting-anting na laging nadadasalan. Mas matagal po sila, mas matatag po sila kumpara sa mga bagong anting-anting na kailan lamang dinasalan. Okay po? Ngayon, sabihin na natin nasa ika-7 level ka, kahit bagong bili ang anting-anting na yan o bagong tubod man yan o yung bagong gawa at inyo pong dinebosyonan, binuhay, kinonsagra, bininyagan bago nyo po pinakain at dumating yung panahon na tapos na yung kanyang pagdidebosyon, ganun din po kung ano po yung inyong level. Kung ika-7 antas din po kayo, ika-7 antas din po ang nasa kapangyarihan ng anting-anting o yung nasa loob ng kanyang pondo.
nasa ikapitong antas din po, yung ikapitong level ng kapangyarihan. Mapapansin nyo po yan, magsaliksik po kayo. May mga nagte-testing po, yung mga ikatlong antas, ikaapat, ikalima, ika-anim na antas na ng kapangyarihan. Nagte-testing sila sa papel. Sinulatan lamang po yung papel ng mga poder bala o yung mga banal na pangalan ng mga espiritu. Sinulatan lamang po nila. Tapos binabanggitan lamang nila ng mga pamundo nila, yung ginagamit mismo na itinuro din sa kanila, maaring maestro o maaring isinare din ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan. Mapansin nyo po yan, yung sa papel, pag kanila pong kinargahan, yung sinasabing kakargahan mo yung isang kagamitan, mapansin nyo po, pag tinetesting yung papel, minsan hindi pinuputukan, minsan nililihisan ng bala, minsan may kabal sa bala. Depende po sa antas nila at sa antas ng orasyon ng pinakain nila. Yun po yun. Kaya kung napapansin nyo po, may mga nagtetesting dyan sa papel na hindi tinatablan yung papel o nililihisan yung papel, o karamihan hindi talaga pinuputukan. Karamihan po yun. Yung papel po ay hindi po pinuputukan. Nag-upload po ko dyan ng mga lihis bala, kabal sa bala at hindi putukan. Package na po yan. Panoorin nyo po yun. May audio din po akong in-upload doon. Yun lamang pong aking ginagamit. Kapag yun po ay nasuyo nyo na po, depende po yun, kasi yung orasyon po na yun ay sinusuyo. Okay? Kapag nasuyo nyo na po yun, sabihin na natin after 2 years, 1 year, saka nyo po i-testing, mapapansin nyo po yung papel na inyong kinargahan, sulatan nyo lamang po ng mga puter bala at kargahan nyo po, mapapansin nyo po kahit anong kalabit po ng baril ay hindi po puputok. Okay po, nag-upload na po ako dyan. Yun lamang po ang aking ginagamit. Hindi po ako nag-upload ng katulad ng sa ibang mga channel na tatadta rin po kayo ng mga orasyon ng mga kabal, orasyon ng mga lihis bala, orasyon ng mga hindi puputukan ng baril. Okay, napansin nyo po, kahit i-search nyo po yung aking channel ay dadalawa lamang po ang aking in-upload. Kabal sa mga patalim, tsaka sa kabal sa mga bala, kabal sa mga kutsilyo, mga itak, at saka yung hindi puputok ang baril, at saka yung lihis bala. Yun lamang pong aking in-upload. Mapapansin nyo po yan. I-search nyo po sa aking channel. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery, at ako po ay nagpapasalamat sa masusugid nating mga subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Maraming salamat po.